Sa mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at magandang araw po, naway po mag-demise po yung duty natin sa lahat ng duty po natin, lalo po yung mga incoming, outgoing po, lagi po na tayo lalo po sa trabaho po natin, especially yung mga night shift po natin. Okay, ang topic po natin ngayon is about po dun sa mga lagi nang naririnig sa mga comment ng ating pong mga followers regarding po dun sa mahina ako sa ganito, mahina po ako sa English, mahihain po ako, hindi ko po alam kung paano ko i-handle yung tao. Marami po kasi sa ating mga kapwa security personnel na napasok sa larangan ng security industry pero hindi sapat yung kanilang kakayanan, kaalaman, paano i-handle to. Pero okay lang po yan. Sabi nga lahat naman po, nagsimula tayo sa wala. Kasi hindi natin alam kahit anong profession, anong larangan ng estado ng trabaho na meron ngayon ang mga tao, lalo sa ating mga security personnel, talagang zero po ang pinagsimulan niya. Lahat naman ng bagay nagsimula yan sa hindi natin alam. Naandyan na yan pero hindi pa natin nararanasan. Kaya po, ang topic po natin ngayon is about sa title po natin na do not underestimate yourself. Huwag mong masyadong i-underestimate yung sarili. Tandaan po, may mga previous vlog na rin po ako dyan na yung paano palakasin yung self-esteem po natin, yung confident po ba sa sarili. Ngayon, yung mga bago lamang po, lalo yung nagsisimula sa pagiging officer, marami po kayong mararanasan na mga senaryo, mga kung ano yung dapat na maranasan supposedly ng officer na hindi nyo pa naranasan ng kayong playing card, mararanasan nyo po yan. Kailangan, kaya lang natin po. Number one talaga is dapat po, tiwalaan mo yung sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag mong hahayaan na ikaw mismo mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Yun po isang napakamaling gagawin ng isang tao, especially ng isang security, na mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Sabi nga, diba, sabi nga po sa Bible, we are created wonderfully and perfectly made. Imagine nyo po yun. Kinarate tayo ng Lord na perfect talaga para sa Kanya. Sa image, di ba? We are created as the image of God. Ibig sabihin, hindi tayo aksidente kung ano tayo ngayon. Ibig sabihin, may natatangi kang kakayanan, kaalaman na inilagay sa iyo na dapat ano mo po yun, i-grow mo yan. Kumbaga may isang butong inilagay sa iyo, yun yung kalakasan na talaga namang pagyayabunin natin para magamit natin sa hamon ng buhay. Lahat po, walang taong hindi sabihin nila mahina, di ba yung term na sorry for my word na bobo, wala pong ganun. Lahat po tayo binigyan ng kapasidad, ng kaalaman ng dakilang lumikha, kaya nga lang po iba-iba paano natin gamitin, lalo yung walang kumpiyansa sa sarili. I-grow po natin yung sarili natin. Ilinang po natin na huwag natin kaya mawala po yung tiwala sa sarili. So ano po yung dapat natin gawin? Una po syempre, alamin mo ano ba yung kakayanan mo. Kasi doon ka po magbe-basic. Bilang isang security ka na hindi aksidente po yan na napunta ka dyan. Tandaan po natin, ano man tayo ngayon, nasaan man tayo ngayon, it is not an accident. God has the reason why we are here now as a security personnel. Tandaan po natin lang kasi iba niya sinabi. Hindi ko naman gusto rito napunta lang ako kasi gusto ko lang makapag-ipon. Hindi po yung rason. Hindi po totoo yan. Talagang may purpose ang Lord bakit nandiyan ka. Kasi kailangan po talaga ang mga tao, especially security, dapat naki-Lord lagi tayo kasi napakahalaga pong aspeto sa isang tao. You know, God, na alam mong meron ka na nasa puso niya. Lagi po natin tandaan yan. Kasi doon ka mag-start kasi without Him, walang Lord sa buhay natin. Talagang marami tayong dadanasin na talagang andyan naman, nagagawa, nadadanas po natin yan, ibinasa Lord ka, pero ang lakas ng fighting spirit mo kasi you are in God. Pero yung mga wala sa Lord na hindi nila na-feel, na parang nabuhay lang sila, ganito lang, okay, wala. Pero mahihit na ang dali nilang mag-back up dun sa kung dapat nagagawin nila, lalo sa ating po mga security. Kailangan po yun, handle po natin. Ngayon, pag nandun na po tayo, ano ba yung kakayanan ko? Bilang security, binigyan ka ng kakayanan. Kaya naandyan ka. Hindi nga aksidente po yun. Alamin mo yun. Andun yung point na ma-scrutinize ka, magaling ka sa mga strategy, alam mong magbasa ng isip ng tao. I mean, nalalaman mo sa kanilang mga movement na ito, ganito, di ba? Nanghihinala ka na alam mo pwedeng mangyari to. Hindi, di ba?
pag may mga ganun tayo, tama po yung pinasukan natin ng trabaho. Ngayon, kung hindi mo naman talaga 40 yan, pero naandyan ka, trabahuin pa rin natin. Tapos iba dyan, naandyan nga, kaya lang, walang kumpiyansa, especially mga officer. Sir, yung ano nila sa akin, sir, mahina po kasi ako sa English. Ngayon, kung mahina tayo, dapat palakasin natin. Yun po, kaya nga po balanse, meron tayong kalakasan, may kahinaan tayo. Hindi ibig sabihin yung kahinaan po na yan, magiging burden mo sa buhay yan. Hindi po. Kumbaga, iyang kahinaan minsan na iyan, or talagang iyan na dapat mong ipag-grow kasi iyan ang magsusustain dun sa kalakasan na meron ka ngayon. Kunyari, magaling ka magsalita ng English, di ba? Tapos mahiyain ka. So, ang kahinaan mo, yung pagiging mahiyain mo. Ngayong kalakasan mo, yung magaling ka sa pagsasalita ng English. Ngayon, kung mahiyain ka, paano ka makakapagsalita sa tao? Lalo kung foreigner, kasi nahihiya ka. So, nasayang yung kalakasan mo dahil tiningnan mo agad yung kahinaan mo. So, ang dapat na gawin mo po dyan, yung kahinaan mo, palalakasin mo siya para makatulong siya doon sa kalakasan na meron ka ngayon. Di ba? Kasi kung mahihain ka, hindi ka pwede sa sales. Ang trabaho mo nasa sales ka, paano na? Kaya nga po, huwag nyo sasabing mahina ako dito. Kung alam natin yan, dapat paigtingin. Kasi iba dyan, especially halimbawa na sa mga estudyante, mahina po ako sa math, ayoko niyan eh. Hindi na mag-aaral ng math, gusto lang puro English, yung mga kung ano-anong subject. Mahalaga din po yan. Kaya lang pag nag-grade ng system, pababa ka sa math, imbes na masasama ka sa mga top, hindi ka masasama kasi nababatak nung kahinaan mo yung mga kalakasan tagli mo sa ibang subject. So, dapat pagtuunan mo ng pasin itong kahinaan mo kasi hindi mo siya pwedeng pabayan dahil makaka-apekto siya. Di po ba? Kasi nasa katawan natin yan. It should be affect ang lahat ng kalakasan natin pag pinabayaan po natin yung kahinaang taglay natin. So, dapat po, sinusustain po yan. Diba? Kaya para at least nababalance. Yan. Kasi kung puro kalakasan yung ibig sa atin ng Lord, magiging mayabang tayo. Diba? Lahat ng tao may kalakasan at kahinaan niya. Kahit yung pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, may kahinaang taglay yan. Diba ba? Even sa mga Bible, diba? Yung mga sobrang gagaling na mga prophet yan, may kahinaan sila kasi tao sila eh. So, ganun lang po yun. Kaya huwag tayong matakot. Yung fear, isa pa yan, tanggalin nyo sa buhay niya bilang mga guard. Nahihiya ka makipag-usap. Anong gagawin po natin ang trabaho natin to implement the policy? Magpapaliwanag ka. Ay kung mahihain ka, papabayaan na lang natin lumabas yung mga items. Sa supposed to be, may mga process. Dito ba? Yan, excuse me. Kaya nga po sinasabi ko sa akin mga security personnel, alisin nyo yung iyak. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, mahihiya ka ba? Dapat lang. Kung nagkamali ka, hindi ka mapaya, okay lang po yun. Ganun talaga kasi accept. Kasi iba dyan natatakot magkamali kasi baka mapahiya. So, hindi na mag-grow. Kasi meron siyang pinatatakot. Wala yun, mapahiya man okay. Bisa pag-prayin mo, iyang hiya. When I pray, you have to pray. Hindi na, prayer, evaporate. Hindi yung kailangan pa kasi ang tinitingnan mo, yung crowd eh. Pag yung pag tinignan natin, wala, hihina talaga tayo. Kasi iniisipan mo baka may masabi sa akin. Sabi nga po sa buhay, maraming masasabi kahit anong gawin mong tama. Basta't ang mahalaga lang po, kung ano yung ginawa mong tama para sa sarili mo, nagkamali ka man, it doesn't matter. Ang importante, meron kang ginagawang pagpapahalaga at may ginikat na hindi nila alam. Yun ang dapat po ang gagawin natin, yung ano yung alam natin, na alam natin tama. Kasi alam mong tama, na para hindi ka maging mahihain, hindi mo gagawin kasi maraming masasabi. So, ano mangyari? Kaya sabi nga po, pag ang inintindi po natin, yung sasabihin ng ibang tao, makukulong tayo nila, mabibilang ko kanila. Diba? Kasi kukontrolin ka eh. So, dapat hindi, hayaan natin sila. Ano ang mangyari? Bumagsak man ang ginagawa ko na ito, magka-problema na ako ito. Alam ko, at sa pagkakamali ko, sigurado may matututunan ako yan. Diba? So, initiate. Kasi yung, ayaw mo kasi dati naman, ako nga sa dati, hindi ako talaga sa English, hindi ako masyado kasi ayoko talaga eh. Ngayon, na-assign pa ako sa mga bookstore. Doon ako nalinang na gusto kong magbasa, talagang nainganyo ako. I love reading until now. Tapos gusto ko na makinig ng mga audio na English. Tuwang masarap na sarap ako makinig yan. Kasi nga, doon ako mahina, pinag-aralan ko talaga how to create, how to make a report. Kasi kung hindi ko gagawin yun, at ako isang officer, paano gagawa ng report? Diba? So, ganun po dapat. Huwag kayong matakot. Kahit mga plain guard pa po kayo, ipaan nyo sa sarili, ilinang nyo kasi darating ang time magiging officer kayo, mag-handle kayo ng tao. At dapat gawin nyo yun. Kasi hindi yung kayabangan. Yun po yung dapat kasi nag-step by step na yung improvement mo. May growth. Hindi po pwedeng tumanda ka na andyan ka pa din. Hindi masama kung inag-growth. Pero bakit? Ano yung ginawa mo sa buhay? Wala ka bang plan? Wala ka bang goal? Wala ka bang iiwang legacy yung ikaw ay nabubuhay na hindi na lang lagi andyan ka na lang, nakatayo ka palagi dyan. Dapat
yan eh, itatransfer mo na. Naandyan ka, may cycle, tatransfer mo na. So alisin po natin yun, huwag tayo natin maliitin yung sarili natin. Ang dami pong magagaling na mga security personnel, kahit ako madami akong na-handle ng mga security na alam kong kaya nila. Dangan nga lamang, kulang pa sila sa parang pukpok ba? Di ba? Kailangan po talagang i-groom natin. Kaya po yung mga officer, you have to groom your personnel. Huwag nyo silang laging takutin, huwag laging ano-ano mga policy, ating mali report, kausapin po natin. Kasi mag-grow po yan. Kasi kung lalagyan natin ng report yan, matatakot yan sila eh. Ayaw nila magkamali kasi gagawa na ako ganyan ng report. Iba violation. Ako sa technique ko, sa trabaho ko, ayoko nung ganun eh. Pag guard ko, ayoko ginagawa ng report. Sinabi siya, pag ginawa ka ng report talagang aalisin na kita dito. I-request na kita for replacement. Kasi ayoko yung magkasama tayo kamutan ng report. So, ang magbabantayan lang tayo. Hindi ka magtatrabaho ng tama. Ako lang titignan nila. Ako lang babantayan. So, paano sila mag-grow? Kaya kayo nakakausap dapat. Ngayon, talagang pasaway na talaga ako. What? Request. Diba? Ang dami pwedeng gawin eh. Kasi sasabihin nila, kailangan gawa ng report yan para man hindi. Hindi ipahiram natin. Sir, ipahiram niyo muna. Para at least maramdaman nila yung kaibahan ng trabaho nila. Diba? Maano nila, mako-compare nila eh. Ay, ayoko dito, masubuhay ako sa pwesto ko. Pagbubutihin ko na, pag napabalik ako na siya. So, walang friction. Kasi hindi naman natin tinanggal yan, hiniram lang eh. At saka nasa ano naman natin yan eh. Pinirmahang mga kontrata na kahit kinailangan ka ng agency, kailangan sumunod tayo sa mga superior natin kasi insubordination po yan. Diba? Okay, so yun po, huwag po tayong mahihiya. Lalo sa mga comment sa akin na intindihan ko po, labanan nyo po yan. Iyan yung mga kahinaang pong taglay na meron tayo na dapat i-handle natin. Kung kayo magbasa po kayo, basa lang po ng basa. Kung di naintindihan, marami naman ngayon. Punta kayo sa Google, ano ba Tagalog nito? Paunti-unti and then later for how many months, year, sigurado po gagaling na kayo. Pag mo kayo na report sa andalin lang. Andalin 5Ws naman. Hindi naman kailangan sobrang galing sa grammar. As long na andun yung pinaka gusto mong ipahiwatig na hinihingi ng client natin, maintindihan na po yan. Di ba ganun lang? Kasi kung sisimulang takot ka, paano ka magsisimula? Ngayon lang ko sinasabi, ang sumubok at nabigo, hindi po yun ang tunay na kabiguan. Pero ang hindi ka sumubok kailanman, yan po ang tunay na kabiguan. Kasi pag sumubok at nagkamali, may matututunan ka. So mag-i-improve mo yun. Pero pag hindi mo sinubukan, wala kang ginawa, eh wala talaga mangyayari sa buhay. Iyon ang tunay na kabiguan. Tandaan po natin yan, sa mundong ito talagang may nagkakamali, nagiging tama. Basta't ang mahalaga kung nagkamali ka, matuto tayo doon at huwag ka lang susuko. Tuloy lang. Keep on reading. Magbasa tayo naman kasi magaling ka sa Tagalog, puro Tagalog pa yung babasahin mo. Hindi na mawala na yung pag-design, hindi ka na matututo. Isanay ka na dyan. Magaling ka na sa math, puro math na lang gusto mo, hindi ka nag-aaral ng history, hindi ka nag-aaral ng English, di ba, ng Pilipino, paano man yan, anong mangyayari po sa atin? Ganun sa trabaho, kung mahina ka dyan, yun ang palakasin mo. Di ba? At least makakatulong po yan. Kaya yung kahinaan, hindi po talaga yan ay kasiraan natin na meron tayo. Inilagay sa atin ang dakilang lumikaya kasi may purpose yan para balansin mo. Kasi hindi pwedeng lahat sobrang galing mo kasi baka mamaya mawala ka sa linya, ikapahamak mo dahil lahat alam mo na eh. Di po ba? Kaya sabi nga eh, meron tayong alam, tayong mga officer na hindi alam ng mga subordinate natin. Pero may alam din sila na hindi natin alam mga officer. Ngayon, yung alam natin pag pinagsama yan, anong mangyayari? Ang ganda-ganda. Kaya sabi nga sa mga pag-execute ng mga plan eh, two head is better than one. Diba? O sa tali, mas maganda raw ang tali na dalawang himlang kaysa sa isa. Kasi pag magkasama ang dalawang himlang tali, matibay yan compare mo sa isang himlang. Ganun din sa pagbibigay ng mga solusyon. Hindi ka ng kailangan dalawa. Pag kayong dalawa na yun, positive yung isa, hindi dito ka sa dalawa kasi magkaiba sila pero parehas ang inalis nila. Diba? So ganun po dapat. Ang importante lang, number one po talaga, nagsisimula sa sarili yan. Magtiwala ka sa sarili mo, lahat magagawa mo. Basta God is in the center of your life. Number one po yan. Tapos, magtiwala ka sa sarili mo, alam mo yung pagkahinaan mo, then create mo yan. At least, sa way na yan, siguradong gagaling ka. Uhusay ka, basta ganitin lang po natin sa tama. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po mga vlog na to doon sa mga lagi nagtatanong sa akin about yan. Kaya nyo po yan. Huwag lang kayong susuko. Basta keep on reading lang. Lahat po gawin natin para sa pag-grow po natin at the same time, ma-share natin po sa mga subordinate po natin. And have a blessed day po sa ating lahat.